Irerekomenda na sa plenaryo ng Senate Committee on Justice na ibaba sa 12 anyos ang minimum age of criminal responsibility o ang edad na dapat managot sa batas ang isang individual. Ito ang balita ni Joannan. Tinapos na ng Senate Committee on Justice ang pagdinig kaugnay sa panukalang pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility sa bansa. Nagdesisyon si Justice Committee Chair Senator Richard Gordon na irekomenda sa plenaryo ang 12 anyos bilang minimum na edad na dapat managot sa batas ang isang individual. Ayon kay Gordon, mayroong sapat na batayan upang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil ito na ang umiiral sa ibang mga bansa at sa dami na rin ng mga kasong kinasasangkutan ng mga kabataan. Ito'y sa kabila ng payo ng mga eksperto na hindi pa matured o fully developed ang kakayahang makapag-isip at magdesisyon ng mga bata sa ganitong edad. Nang tanungin si Gordon kung ano ang kanyang batayan sa 12 anyos, sagot ng senador, "Because that's what I feel. I'm the chairman because that's what I see. I told you my justification. The whole world is at 10, 9, 7. Sa pagdinig ng komite kanina, sumentro ang pagtalakay sa usapin ng problema sa magiging implementasyon ng naturang batas. Isa na rito ang kakulangan ng mga pasilidad at pondo para sa Bahay Pag-asa o Youth Detention and Rehabilitation Center. Gayon din ang kakulangan ng mga social worker na siyang mangangasiwa sa mga counseling at intervention program. Ngunit sa kabila nito, desidido ang senador na ibaba sa 12 ang minimum age of criminal responsibility. Sinuportahan naman ito ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año at PNP Chief Oscar Albayalde. Yung accountability at saka yung makita natin yung crime volume na naganap between 12 years old to 15 years old, medyo malaki-laki siya. Kasi nakita natin based on statistics, at the age of 10, doon nag-i-spike yung mga, we have statistics to prove this, no? Meron lalong-lalo na sa robbery, no? Lalo na sa robbery, yung robbery and theft. Samantala, nagprotesta rin kanina sa harapan ng Senado ang iba't ibang grupo ng child rights advocates upang kondenahin ang isinusulong na panukala. Tulong hindi kulong! Tulong hindi kulong! Tulong hindi kulong! Tulong hindi kulong! Protect our children! Sinabayan rin ito ng pagkilos naman ng mga grupong pabor na ibaba ang edad ng criminal responsibility. Sapagkat kami yung nakakikita talaga na ang kabataan talaga ay napapabayaan na kailangan talaga bigyan din naman natin ng kaukulang parusa ang mga kabataan. Isusumite ng komite sa plenaryo ang committee report sa susunod na linggo upang pagdebatihan ang panukalang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Joanano, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naaalarma na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa bilang ng mga batang nare-rescue nila sa mga anti-illegal drugs operation na kanilang isinasagawa. Kaya naman, sang-ayon sila sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal liability sa bansa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Ginagawang drug pusher ng mga sindikato ang mayorya ng mga minor de edad na nasasangkot sa iligal na droga base sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mula July 2016 hanggang December 2018, halos 2,000 mga bata edad 9 hanggang 17 anyos ang kanilang na-rescue sa iba't ibang illegal drug activities. Bata mismo sumasama sa pag-abot ng shabu at meron pang nasa loob ng drug den, kasama yung mga parokyano, inilalatag sa foil yung shabu, sinisindihan at nakikigamit na rin po. Kaya naman ayon sa PDEA, panahon na para ibaba ang minimum age of criminal liability mula sa kasalukuyang 15 sa 12 taong gulang. Dapat din nilang isailalim ang bata sa 3 taong intervention program kasama ang kanilang mga magulang sa halip na 1 taon gaya ng nasa bersyon ng Kamara. Pero pangamba ng Commission on Human Rights, kulang na kulang ang mga maayos na Bahay Pag-asa na pinamamahalaan ng local government unit, maging ang mga pasilidad na mga naitayo na. Kasi hindi lahat ng local government may mga resources for that. Pero ayon kay Presidential Communication Operations Office ASEC Ana Marie Banaag, masusolusyonan na ang mga kasalukuyang problema sa Bahay Pag-asa kapag naisabatas na ang panukalang ito. Under House Bill 8858, ang isang Bahay Pag-asa na nasa probinsya po ay gagawin po ng Department of Social Welfare and Development at popondohan po ito out of sagaan nila or sa General Appropriations Act.
Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakahanda ng ihain ni Cotabato City Mayor Frances Cynthia Giani Sayadi ang petisyon sa Commission on Elections upang maideklara na failure of elections ang nakaraang plebisito sa syudad para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Aabangan ng COMELEC ang ihahaing petisyon na ito ng alkalde. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ilang alegasyon ng irregularidad ang ipinakita ni Cotabato City Mayor Frances Cynthia Giani Sayadi kaugnay ng naganap na plebisito noong Lunes para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Kabilang na ang umano'y mga hindi residente o guro ng syudad na tumayo bilang mga plebiscite committee members. Questionable umano ito lalo na't mga supporter ito ng BOL. One factor din na ganun, mali-mali yung mga entries. Kasi yung mga na-hire nila doon, hindi nakapag-training ng BIs. Kaya nga dami-daming problema sa precinct level pa lang. May mga issue rin umano ng mga ghost voters at intimidation ng mga supporter ng BOL sa kalagitnaan ng plebisito. Ito yung mga pictures ng mga tao who are not residents of Cotabato City. Ayan sila. So, yung mere presence nilang ganyan, talagang natakot yung mga tao. Nakahanda na umano ang mga ebidensya nila para sa kanilang ihahain na petisyon sa Commission on Elections upang maideklarang failure of elections ang nakaraang plebisito. Pinag-uusapan nga namin, although the petition's already finished, we're going to file it next week. Reaksyon naman ng COMELEC, aabangan na lamang umano nila ang magiging petisyon na ito ng alkalde. Matatandaang namayagpag ang makasaysayang yes vote ng Cotabato City sa nakaraang plebisito para sa pagsama nito sa itatatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Cotabato City. Muling ginunita ng mga kamag-anak at mga kasamahan ang kabayanihan na SAF-44 na nagbuwis ng kanilang buhay sa Mama Sapano, Maguindanao noong January 25, 2015. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Yes, Monica, magandang hapon. Monica, 4 na taon na ang nakalipas, 4 na taon na ngayong araw ang nakalipas mula nang mapatay ang 44 na miyembro ng Special Action Force Commando o SAF-44 sa bayan ng o sa barangay Tocanalipaw, Mama Sapano, Maguindanao. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng SAF-44 para sa bayan. Kaya naman hindi kailanman nalilimutan ng sambayanang Pilipino, lalo na ng mga naiwang mahal sa buhay ang mga bayaning pulis. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 164 ay idiniklara ang January 25 kada taon bilang National Day of Remembrance. Dito sa Zamboanga City, Monica, kung saan nanggaling ang SAF-44 sa ilalim ng 5th Special Action Battalion bilang kanilang mother unit. Nagsimula ang komemorasyon sa pamamagitan ng isang force march ng mga SAF commandos mula sa 5th Special Action Battalion kaninang alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Sinundan ito ng wreath-laying ceremony at pagkatapos ang mensahe mula kay Erica Pabalinas, asawa ni Police Chief Inspector Ryan Pabalinas, isa sa mga opisyal na napatay sa Mama Sapano. Ayon kay Erica, patuloy pa rin silang umaasa ng hustisya, bagamat aminado itong napakailap ng hinihinging katarungan. Sana managot lang talaga kung sino yung maipakana doon na iniwan sila sa ere, hindi sila binigyan ng reinforcement agad-agad, na alam ko naman po na pwede yan at kaya yan. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon dahil walang justice hanggang ngayon. Nagpapasalamat din ito sa Pangulo sa pagbigay ng Medal of Valor sa lahat ng mga nasawing PNP SAF. Natanggap na rin nila ang benefits na ipinangako sa kanila ng pamahalaan. Ito naman, Monica, ang mensahe ng 7 taong gulang na anak ni Police Chief Inspector Pabalinas sa kanyang yumaong ama. I love you, Daddy. I miss you. I know you're always here for us. I love you, Daddy. Happy 10th anniversary. Pagkatapos ng wreath-laying ay nagkaroon ng salo-salo ang mga kamag-anak ng SAF-44. Monica, matatanda ang January 24, 2015 ng gabi ng pasukin
ng mahigit 300 mga SAF commandos ang bayan ng Mama Sapano. Ngunit 78 lamang ang pumasok sa pinagkukutaan ng teroristang si Marwan. 36 sa mga ito ay mula sa 55th SAC o Special Action Company na nagsisilbing blocking force. Sana ng 41 na miyembro naman ng 84th Special Action Company Seaborn na nagsisilbing assault team. Napatay nila si Marwan, subalit nabulabog naman ang mga armadong grupo sa lugar. Napalaban ang mga commandos sa mahigit 1,000 BIFF, MILF at iba pang sibilyan. Sa 78 SAF komando na pumasok sa Mama Sapano, 44 ang hindi na nakauwing buhay. Ang 36 na miyembro ng blocking force, isa lamang ang natirang buhay at 9 naman ang namatay sa assault team bago pa man sila madatnan ng mga rumerescueng miyembro ng Philippine Army. Samantala, Monica, ayon dito sa mga kamag-anak ng SAF 44, bagamat aminado silang gaya ng kanilang nabanggit, gaya ng Maguindanao Massacre na napakatagal na ng hustisya, subalit ay maasa pa rin sila ng harap. Ayan pa yung balita. Balik sa Monica. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento. Ginugunita ngayong araw ang ika-4 na anibersaryo ng Mama Sapano Encounter na naganap noong January 25, 2015 bilang bahagi ng Day of National Remembrance, isang program ang isinagawa sa Special Action Force o SAF headquarters sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City kaninang umaga. Nagkaroon ng wreath-laying ceremony sa memorial ng SAF 44 na pinangunahan ni Philippine National Police Chief Police Director General Oscar Albayalde. Pagkatapos ito ay nagkaroon ng maiksing commemoration program dito. Hinikayat ng Malacanang ang Office of the Ombudsman na ilabas na ang desisyon kaugnay na investigasyon sa mga reklamong isinumite laban sa mga naglagay sa kapahamakan sa Special Action Force o sa 44. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kaisa ang Duterte administration sa pagdemand ng justice para sa mga SAF 44 at paghabla sa mga responsable sa palyadong police operation. Hindi rin anya hahayaan ng pamahalaan maulit ang ganitong trahedya at dapat nang matuto ang mga otoridad sa pagkakamali ng mga dating nasa pwesto. Pinatawang muli ng multa ng Philippine Competition Commission ang ride-sharing firm na Grab na nagkakahalaga ng 6.5 milyong piso matapos pumalyang magsumite ng ulat kaugnay ng pricing commitments nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kinakitaan ng Philippine Competition Commission o PCC ng paglabag sa pricing commitment ang ride-sharing firm na Grab. Partikular na ang hindi nito pagsusumite ng ulat sa halaga ng ibinabayad ng mga pasahero nito ngayong na-acquire na ng Grab ang Uber, ang pinakamalaking competitor nito mula sa unang quarter ng operation nito o mula buwan ng August hanggang November 2018. Dahil dito, panibagong multa ang ipinataw sa Grab na nagkakahalaga ng 6.5 million pesos. May ilang sitwasyon na nakita namin na hindi kompleto or kulang or parang sabi nga namin, bakit parang hindi ito yung dapat na nakastore electronically sa inyong database. Parang meron kayong kailangan gawin, may human intervention na kailangan para makompleto yung data. Dagdag pa ng PCC, importante ang ulat alang-alang sa kapakanan ng mga commuter na tumatangkilik sa Grab. Pero lahat sila halos related doon sa kanilang pricing commitment. Kasi yun naman ang pinaka-importante sa mga consumers, di ba? Tumaas ba ang binabayad nila sa Grab? Ngayon, para malaman natin yon, kailangan nating may compare yung binabayad ng mga sumasakay sa Grab ngayong wala ng Uber kumpara doon sa panahon na meron pang Uber. So dapat hindi magbabago yon. Hanggang February 7 lang maaaring magsumite ng kanilang mosyon ng Grab patungkol sa reklamo at may 45 araw ang ride-sharing firm upang bayaran ng multa. October 2018 ang unang patawan ng multa ng PCC ang Grab, gayon din ang Uber na nagkakahalaga ng 16 million pesos dahil sa undue difficulty sa pag-review ng acquisition deal. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Magsusumite ang Grab Philippines ng motion for reconsideration sa panibagong multang ipinataw sa kanila ng Philippine Competition Commission. Sa inilabas sa pahayag ni Brian Koo, President ng Grab Philippines, limitado lamang umano ang timeline nila para ma-meet ang deadline ng PCC at malaki ang volume ng data na kailangan nilang i-extract at ihanda. Kung mayroon daw umano silang sapat na oras, maire-reconcile nila ang data nila sa PCC. Dagdag pa ng Grab, nais din umano nilang maintindihan kung ano ang batayan ng 6.5 million pesos na multang ipinataw sa kanilang panibago ng PCC. 10 long weekend ang maaaring samantalahin ng mga manggagawang Pinoy ngayong taon. Ito ang balita ni Nina Armilio. Unang buwan pa lamang ng taon, ngunit karamihan na sa mga Pinoy ang nag-aabang ng holiday. Ano-ano nga ba ang inaasahang holiday ngayong taon sa bansa? Sa Proclamation No. 555 o pagdideklara ng regular holidays and special non-working days for the year 2019, nakasaad na may 12 legal or regular holidays at 9 na special non-working days ngayong taon sa bansa. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ng regular holiday sa special non-working day? Ayon kay Felicitas Ages, isang HR generalist at mahigit 3 dekada ng human resource practitioner, may pagkakaiba ang mga ito. Yung regular holiday is actually passed by the law, okay? Na fixed ang dates niya. Independence Day, except for the movable dates like the Lenten season, yung 2 Muslim holidays natin, yung Eid al-Fitr and Eid al-Adha, ang special non-working holiday, they are usually enacted by Congress and approved by the President. Ngunit dahil sanay sa paghahanap buhay ang mga Pilipino, karamihan ay pinipiling pumasok kahit holiday para sa dagdag na kita. Payo ni Felicitas, dapat na masigurado ng isang empleyado na natatanggap niya ang kaukulang kompensasyon kung papasok sa isang holiday. Sa regular holiday, if you are a monthly paid employee, you are paid an additional of 100%. Kasi bayad ka na for that particular day, dadagdagan ka na lang ng additional of 100% or a total of 200%. Ang special holiday is a different story because there is a rule that follows on a no work, no pay principle, which means kailangan pasukan mo siya for you to get paid. At ang payment sa special non-working holiday is 130% or an additional of 30%. July 2007, nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Republic Act 9492 o mas kilala sa holiday economics, kung saan ang mga regular holiday at special holiday ay inilipat sa pinakamalapit na Lunes. O kung ang isang holiday ay natapat ng Linggo, ito ay idaraos ng Lunes. Kaya naman, nagkaroon ng mas maraming long weekend noon. Ngunit nang manungkulan na si dating Pangulong Noynoy Aquino, inalis niya ang holiday economics. Aniya ay maaaring maging dahilan upang malimutan ng Pilipino ang kahalagahan ng isang holiday, partikular na ang komemorasyon ng kamatayan ng isang bayani. At maaari ring makapagpabawas ng foreign investors dahil sa dami ng holidays sa bansa. Kaya noong 2010, mayroong 21 public holiday sa bansa, kumpara sa 9 sa Vietnam, 11 sa Singapore at 12 sa Taiwan. Para naman sa mga Pinoy na naisamantalahin ang isang weekend na kalapit ng isang holiday, kabilang sa mga petsang maaaring gawing long weekend, ang Chinese New Year at EDSA People Power sa Pebrero, Araw ng Kagitingan sa Abril at National Heroes Day sa Agosto. Ilang manggagawang Pinoy naman ang nagbahagi ng kanilang paraan ng pagdaraos ng long weekend. This is the only time that I can relax. Stay away from work to unwind. Hindi talaga ako nag-spare ng malaking budget for that. But what I really prepare for is my budget for my flight or my travel. Kumakain kasama with my family sa restaurant. December,
during that time, my kids are not attending school. So that is the time we normally spend shopping. We also look forward to out-of-town trip. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa website ng Department of Labor and Employment o DOLE sa www.dole.gov.ph. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. Posibleng tumaas ang halaga ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na linggo. Ayon sa mga industry players, nasa 60 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang itataas ng halaga kada kilo ng LPG. Ang presyo naman ng LPG ay naapektuhan ng paggalaw ng halaga ng langis sa international market. Bago ito ay una nang nagtaas ng mahigit 10 piso sa kada 11 kilogram na tangke ang LPG dahil sa mataas na buwis sa langis. Muling pinarangalan ang Members Church of God International dahil sa kanilang mass blood donation activities nitong 2018. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Amounting to 6,710. Congratulations, Members Church of God International. Sa ikapitong sunod na taon, ginawaran ng Jose Rizal Award ang Members Church of God International sa isinagawang Dugong Bayani Awards 2019 kaninang umaga. Simula 2012, nakakatanggap na ng Jose Rizal Award mula sa National Voluntary Blood Services Program, Philippine Blood Center ang MCGI. 7 klase ng parangal ang iginagawad sa mga awardee, depende sa dami ng blood units na naiaambag sa PBC. Kabilang dito ang Gabriela Silang Award, Apolinario Mabini Award, Antonio Luna Award, Melchora Aquino Award, Gregorio del Pilar Award at Andres Bonifacio Award. Ang Jose Rizal Award naman ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga volunteer blood donors organization na may pinakamaraming blood units na dinonate sa loob ng isang taon. Kinakailangan ng 2,000 o higit pa ng isang organisasyon upang makamit ang Jose Rizal Award. Sa taong 2018, ang MCGI ang may pinakamaraming na-donate na dugo sa lahat ng Jose Rizal awardees na nakapag-ambag ng mahigit 6,000 blood units mula sa mga volunteers nito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Una po sa lahat, nagpapasalamat tayo ng maraming sa Panginoong Diyos sa muli pong pagtulong sa ating pagsasama-sama sa Member Church of God International na sa ikapitong taong tuloy-tuloy po ay nabibigyan po ng ganap na pagkilala ang ating munting bahagi sa pangangailangan ng dugo dito sa ating bansa. Sa pamamagitan nga po ng Philippine Blood Center ay nakakapag-share tayo ng ganitong share sa ating mga kababayang nangangailangan ng dugo. Ang bloodletting activities ay isinasagawa ng MCGI quarterly sa pangunguna ng overall servant na si Brother Eli Soriano at Mr. Public Service na si Kuya Daniel Razon. Ito ay dinaraos upang makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng supply ng dugo, ngunit walang kakayahang pinansyal upang maka-avail nito. Noong nakaraang taon, halos 6,000 blood units din ang naiambag ng MCGI sa Philippine Blood Center. It also offers a lot already of specialized procedures that will lead to safer blood supply and also provide the needed blood products to our patients. Whether these patients are having blood diseases like leukemia, anemia, or cases of emergency nature like trauma, vehicular accident, or the ever-challenging cases of bleeding during deliveries by pregnant women. Sinimula ng MCGI ang bloodletting activities sa Pilipinas at patuloy na rin itong ginagawa maging sa iba't ibang panig ng mundo. Batay sa ulat ng PBC, mahigit 70,000 tao ang natulungan at naisalba ang buhay mula sa mga dugong nalikom sa taong 2018. Umaasa ang PBC na mas madami pang matulungan at maisalba ang buhay ngayong taon sa pamamagitan ng libreng supply ng dugo na binibigay ng mga volunteer blood donors sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maayong gabi.
Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mas pinaigting pa ng Philippine National Police at City Social Welfare and Development Office ang pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad ngayong panahon ng Dinagyang Festival sa Iloilo City. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. 11 ka minor de edad ang nabuligan sa mga otoridad sa unang gabi isang mas pinasangkad na pagpatuman sang curfew for minors sa Iloilo City kagabi. Kaangot ini sa pagpatuman sa ordinansa sa syudad kung sa diin ginabawalan nga maglagaw ang mga bata sa gawa sa ilang mga pulian halin alas 10 ang gabi hasta alas 4 sang kaagahon agod mahalungan ang mga ini sa mga hindi maayo nga hitabo. Kagbangod sa selebrasyon sa Dinagyang Festival sa Iloilo City subong nga semana, kaupod sa mga naglibot kagabi ang Combined Task Force ng Iloilo City Police Office Women's and Children's Protection Desk, Iloilo City Social Welfare and Development Office, DSWD, Public Safety and Transportation Management Office, kag mga local government unit sa mga dalanon kag mga entertainment areas ng syudad. Ang mga pamatanon nga nabuligan ang mga nagabaligya sa mga kilid sang kalsada kag sa gawa sang isa ka entertainment area sa Iloilo City. They are considered nato ng mga children at risk nato, no? Nga dapat sa mo sila nga oras wala sila ya or hindi gid sila pwede magbaligya sang mga mo sila kay kadelikado para sa ila. Ginhatagan man sa tukod sa syudad nga hindi saktong nga rason ang kaimulon agud pabayaan sa mga ginikanan ng mga bata nga magbaligya sa mga oras nga dapat tani nagapalahuway na ang mga ini. Nga immediately pagkita naton diri no ginrecommend naton nga dapat i-assess sila kag dapat ibalik sila sa ginikanan nila, and at the same time lantawan naton ang anong mga penalidad sang sini nga ginikanan why is it ginalaw nila. Gindala man sa Quick Response Center sa Women's and Children's Protection Office sa ICPO ang mga nabuligan nga pamatanon agod mapamangkot kag makuha ang impormasyon na hanungod sa ilang mga ginikanan. Gindulong man sa ilang mga barangay ang mga natungod nga bata pagkatapos nga maghiwat sang counseling ang mga social workers sa mga bata kag mga ginikanan sini. Sa record sa Iloilo City Police Office, sadtong nagligid nga dinagyang, yara sa 17 ka minors kag 5 ka eta ang nabuligan sa mga otoridad nga insigida gindulong papuli sa ila kaugalingon nga mga ginikanan. Nagapahanumduman ang mga otoridad sa mga establishmento sa syudad nga ginadilian gihapon ang pagserbe kag magbaligya sa mga elementon nga makahulubog sa mga menor de edad masken sa tinion nga nagaselebrar sa Dinagyang Festival sa Iloilo City. Vincent Arboleda, UNTV Balita ang Pagtabang, Iloilo. 3,000 security personnel ipapakalat sa pagdarausa ng Davao Regional Athletic Association Meet 2019. Ito ang balita ni Janice Inhente. Human ang pipila ka bulan nga pagpangandam. All set na ang Department of Education Region 11 sa pagbukas sa Davao Regional Athletic Association Meet 2019 karong umaabot na Domingo. Sumala kan Janelito Atilio tigpamaba sa DepEd 11. 24 ka mga playing venue ang ilang giandam nga gamiton sa pagahimuong sports event. Adlaw na lang ginaw mo gipaabot. After the opening, sugod ng bugnong lugaynon niya, paugnat sa kusog. And we also would like to kanang appeal no sa Davaoenos ug sa mga from outside Davao nga if you do have time, if you're not busy during the Davra week, please give your support to our local athletes. 29 sab ang gamitong billeting quarters nga puy-an sa kapin 8,000 nga mga atleta, coach and staff parents ug mga bisita nga moabot sa dakbayan alang sa nasampit nga sports activity. Aduna say mga personahe gikan sa City Health Office nga maglibot aron inspeksyonon ang sanitary sa mga billeting quarter aron nga masiguro nga dili na mausab ang nahitabo kaniadtong miaging tuig kundi nangalanag ang mga atleta tungod sa recycled nga mga pagkaon. Ang amuha karon with the help of the City Health Office, ila ginang striktuhon ang pag-prepare sa food and then ang consumption time ana. So dili na ni allow na for storage and then for the next meal dili na sa mag-allow. Samtang moabot sa kapin 3,000 nga mga security personnel gikan sa nagkalain-laing law enforcement agency ang ipakatag sa syudad labaw na sa mga playing venue. This is an integrated security deployment. Hindi lang yan army, hindi lang yan police, but we
include other government agency as part doon sa security structure nato. Ang Dabra Amit usa ka sport event nga ginapatigayon kada tuig alang sa mga atleta sa rehiyon nga mamahimong representante sa umaabot nga palarong pambansa. Formal nga pasiugdan ang Dabra Amit 2019 karong Domingo, January 27 na ipatigayon sa UP Mindanao Sports Complex. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debra Veral. Mayong gabi. Aabangan sa darating na linggo kung sino ang dalawang team mula sa 4 na koponan na naglalaban sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 7 ang makakasagupan ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa semifinals. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Pagkakaalaman na sa linggo kung sino sa 4 na koponan ang papasok sa semifinals ng UNTV Cup Season 7 sa pagtatapos ng quarterfinals na gaganapin sa Pasig City Sports Center alas 3 ng hapon. Ang rookie team PITC Global Traders kaya o ang makakalaban nito na NGA Builders na minsan nang nakatungtong sa semifinals noong Season 4. Masaya, it's very competitive, it's something that you really have to work with. Hindi pwedeng, hindi kayo mag-e-ensayo. Kahit pagod sila sa practice, I always tell them that we have to practice. At least 3 times a week nag-e-ensayo kami. Kailangan pa namin ng isa. Kailangan namin manalo isa pa, diretso para may pag-asa kami lumaban sa 4. So ngayon, continuous pa rin yung sinasabi ko sa nila, yung skills, yung teamwork namin, yung unity namin, kailangan namin i-dire-diretso lang. O ang 3-time runner-up Malacanang PSC Camao na makakasagupa naman ng Senate Defenders na hangad na makuha ang back-to-back championship title. Lagi kong ine-emphasize pagka na-interview nyo ako is yung taking care of the ball. Ang dami ng turnover, so sana malesen namin yan na there's no such thing as a perfect game. So mahirap. So we just try to lessen our turnovers and hopefully mas maganda yung outcome ng laro namin next Sunday. So ganun pa rin, kung ano yung nilaro namin, kailangan pa namin dagdagan pa yan. So marami pang pwede mangyari itong senaryong to. Sa ngayon nangunguna sa quarterfinals ang Defenders na may 7-4 win-loss record. Habang kapwa may 6 na panalo at 5 talo ang PITC, NHA at Malacanang. Sino mang magiging number 1 ang makakalaban ng PNP Responders sa semifinals. Habang ang AFP Cavaliers naman ang makakasagupa ng number 2 team sa Best of 3 series. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.